Sa pong kapansin-pansin talaga, hindi po mabitawan ng Pangulo ang AKAP. Parang ang purpose nito, ang layunin nito ay magkaroon ng tulong yung mga minimum wage earners. Yes. Kamakailan, tiningnan lang po natin ang minimum wage. Sabi natin, kailangan bang itaas? Itinaas po ng bahagyang bahagya. Kaya kailangan pa raw ngayon ng AKAP. Sa tingin ko, bakit kung kailangan ang tulong at ito ay pagtanggap na ang ating minimum wage ay hindi sapat, bakit hindi po tinaasan ng maayos? Ba't hindi po inadjust ng maayos yung ating minimum wage nung ito ay pinag-uusapan sa Kongreso? Ngayon, gagawing AKAP kasi po, ako po, nakikiisa po ako dun sa mga iba na ang kanilang obserbasyon sa budget na ito. This is an election year. At saka, malaki po ang konsiderasyong pampolitika ng pagpasa ng budget na ito. Yung AKAP, posibleng magamit na panuyo sa mga botante, ganun po ba? Yun na nga po ang pangamba ng marami. Kasi po, ibang-kaiba ito doon sa 4Ps. Ang 4Ps kasi, meron na itong listahan, meron na itong verification, at may validation, at tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaral kung sila ay nararapat na bigyan o ipagpatuloy sa program. Sa 4Ps. Pero itong AKAP, medyo nangangamba po tayo na baka ito ay maging arbitrary o kaya ay maging gamitin para po sa pag-engganyo ng ating po mga botante ngayong darating na eleksyon. So yun mga idol, narinig naman po natin ang sabi ng professor na nagtataka siya kung bakit hindi mabitaw-bitawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang AKAP. Bakit pinirmahan pa rin niya kasama yung AKAP? Dahil nagdududa po dito ang professor mga idol na kaya pinilit pumasok talaga yung AKAP dahil baka magagamit nga talaga yan sa eleksyon o sa politika next year at gawing pang-ingganyo ng mga tao sa eleksyon para alam na kung sinong kanilang ibuboto. At saka mga idol, tama po ang sinasabi niya mga idol, hindi po kailangan ng AKAP kung gusto po talaga nilang tumulong sa mga sumasahod ng minimum. Bakit po hindi na lang nila tataasan ang sahod ng mga manggagawa? Tataasan nila ng tama. Hindi po kailangan yung AKAP na yan, kundi ang kailangan ng mga taong Pilipinong manggagawa ngayon ay taas sahod. Lakihan po yung sahod. Yung hinihingi ng mga manggagawa na 150 hindi maibigay-bigay, tapos ngayon mabibigyan AKAP. Ay ang AKAP hindi po panghabang buhay yan. Ang kailangan po namin manggagawa ay dagdag sahod. Ang kailangan namin para sa araw-araw namin income. Dahil duda po si professor na magagamit po talaga yung AKAP sa eleksyon. Diyan sa sinasabi niya, naniniwala po ako talaga diyan na may pakayan, kaya ipinasok talaga yung AKAP na yan. Kung gusto talaga nila tumulong ng mga manggagawa, yung mga minimum wage lang ang natatanggap sa araw-araw, taasan po nila yung sahod ng mga manggagawa. Nagtataasan na ngayon ang pamasahi, bilihin, pero yung sahod kung tumaas, kapiranggot lang po. Kapiranggot lang. Ganun po ang kalakaran. Tapos ngayon, ingganyuhin nila ng AKAP ang manggagawa sa 2025 para pang-ingganyo dahil nga eleksyon. Ako naniwala ko sinasabi ng professor na ganun nga ang mangyayari dyan. Magagamit po yan sa pang-politika lang. Kasi kung talagang gusto nila tumulong sa taong bayan o sa mga manggagawa, dahil sa manggagawa naman doon nila ibibigay yan sa mga minimum wage, pero hindi po lahat makatanggap yan dahil kailangan mong mag-apply dyan. Kapag ngayon hindi ka papasa doon sa application nila, hindi ka po nila mabibigyan. Ganun po yan. At sigurado po ba na lahat na yung AKAP na yan ay maibibigay sa lahat ng mga magagawa na mabibigyan? Maniwala po ba kayo? Ako hindi po. Hindi po ako naniniwala. Kaya naniwala po ako sinabi ng professor. Tapos, yung pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa na si VP Sara Duterte, nakapakaliit lang po ang kanyang budget, 700 million mahigit lang po. Samantala maririnig natin yung mga budget sa ibang departamento ay bilyon-bilyon. Bakit ganun kababa?
ang pangalawang pangulo sa Pilipinas. Hindi po ba nagtatrabaho ang pangalawang pangulo sa Pilipinas? Nakikita po nga natin na si VP Sara Duterte ay napaka-busy, kung saan nakakarating. Maiabot lang ang tulong ng Office Vice of the President. Maiabot lang, kahit gaanong lugar sulok pa yan pupuntahan nila, maabutan lang ng tulong. Kahit kabundukan inaakyat para makapag-abot lang ng tulong sa taong bayan. Tapos nililiitan ang budget ng OVP. Tala yung iba, sobra-sobra. DPWH, ang laki-laki ng pera. Binawasan ng 26 billion. Siguro yan ang mapupunta sa AKAP, dahil ang AKAP 26 billion din po. Kaya duda po ang professor na magagamit po talaga sa politika yan. Magagamit po yan sa eleksyon, pang-inganyo ng tao. Kasi kung talagang gusto nila tumulong sa manggagawa, bakit hindi nila itaas ang sahod ng mga minimum wage ng mga manggagawang Pinoy o mga Pilipino? Di ba mga idol? Kung gusto nilang tumulong sa mga manggagawa, dahil yan namang sinasabi nila, kaya nila ipinasa yung AKAP, dahil gusto nila makatulong daw sa mga manggagawa kuno. Kung gusto nyong tumulong, ang pakiusap ng mga manggagawa noon pa pananawagan yan, itaas nyo po ang sahod ang tama, dahil ang mga bilihin nagtataasan, yung mga bills nagtataasan. Yang AKAP, hindi po yan na solusyon sa mga taong bayan na nagtatrabaho araw-araw at minimum lang ang sinasahod, kundi dagdag sahod po ang kailangan namin. Dagdag sahod, hindi po AKAP. So ganun lang mga idol. Kaya kung sana bago ka lang sa channel ko, kung sana kalimutan mag-subscribe mga idol, at paki-like ng video natin mga idol. Solid po tayo mga idol. Ingat po kayo. God bless po sa inyo. Advance Happy New Year sa inyo mga idol.